Pasalamat sa iyo mga downline mo kasi sila mismo nagbago ang buhay mo. Diba? Aanin mo naman yung ang dami-dami mo ng pera, yung mga downline mo naman masama loob sa'yo. O maraming tao masama loob sa'yo. Maganda rito sa negosyong to, yung maraming kang pera pero yung mga downline mo, mahal na mahal ka kasi dahil sa'yo, nagbago buhay nila. Kaya very good feeling yun. Tama ba? Kaya huwag yung pakakawalan yung negosyong to kasi dito lang kayo magkakaroon ng chance para makatulong sa ibang tao. Hindi ko naman sinasabing pag ordinaryong empleyado ka, hindi ka nakakatulong. But most often than not, dahil sa exposure natin sa networking, napakalawak ng iniikutan natin, kaya napakalami nating natutulungan. Tingnan yung ginawa ng AIM Global nitong mga nakaraang linggo. Yung upline leader nyo dito, si Elmi at saka si Anita, well, palakpakan pala natin si Anita. Birthday. Nakakatuwa kasi, ang ginawa po ng AIM together with the top distributors of AIM Global in, dun sa ating program na Alive Foundation for outreach programs. Nag-gather po kami. Galing, alam niyo kung bakit? Sometimes, a few weeks ago, yun yung kinukwento ko na from 9 o'clock in the evening, after New Year to before New Year to, I think December 27 or December 28, nag-fundraising kami sa head office. May parang teletron yung tatawag, tapos magpe-pledge ka. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, ilan ang distributors na tumawag para mag-pledge? Para makapag-raise kami ng fund. Ang na-raise nating fund, from 9 o'clock to 12 p.m. or 12 a.m. ng madaling araw, umabot ng 1.5 million pesos. 1.5 million. Kung ano man yung ma-raise ng distributor, tatapatan ng Alive Foundation. So, kung naka 1.5 ang distributors total, another 1.5 million from AIM Global. So, ang na-raise natin, 3 million. Lahat ito, pinamigay ng AIM Global sa CDO at saka illegal for the last 4 days. Relief operations, etc. The point here is, yung business natin, hindi lang basta-basta making money. Dito, isa sa values natin, tinuturuan namin ng mga distributors na magbigay. Kasi pag natulungan ka ng AIM Global, it's about time, ikaw naman ang tumulong para sa ibang tao. Tama ba? So, dahil sa negosyo natin, marami tayong mga kabaya-bayan natin ang natulungan. Kaya meron tayong moral obligation. We do not forget our social responsibility in this business. Kaya huwag nyo titignan nito pagkita ng pera lang. Kaya kung titignan ng sponsors ninyo or ng mga nire-recruit ninyo na, pera-pera lang AIM Global, hindi nila alam. Meron tayong ability para makatulong sa maraming mga tao. Kaya mga hindi sasama sa atin, iintindihin mo na lang. Pag hindi nila, ayaw nila, nakita mo tong freedom, business, leverage, security, helping others, tapos marami pa rin ayaw maniwala sa inyo, kayong nakakaintindi. Intindihin nyo na lang. Pag maraming tao hindi maniwala sa inyo, patawarin nyo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakuha nyo ba? Yes. Number 3. Paano kayo magiging successful dito? Meron tayong tinatawag na attitudes na kailangan nyong i-develop para maging successful kayo in this business. It's all a matter about attitude. Kasi dito, bago mangyari ang success, kailangan magbago muna ang character. Before success happen, change must happen first. Magbabago ka muna. Hindi pwedeng dumating po ang pagbabago ng buhay if in the first place, ikaw yung hindi nagbabago. So dito, ang training natin, normally, we are trying to change people first. We're trying to change you for the better. Kasi madali na ang success pag nagbago ka na. Halimbawa, dati matigas ulo mo. Gusto mo maging successful dito? Nako, kakalimutan mo pagiging matigas na ulo mo. Palalambutin mo yan. Kung kinakailangan pakuluan sa mainit na tubig para lang lumambot yung ulo mo. Kailangan. Nakuha niyo ibig sabihin? Yes. Kung dati mahihain ka, gusto mo mag-succeed dito, kakapala mo na ang mukha mo. Kung dati hindi ka friendly, ano gagawin mo? Magiging friendly. Kaya kailangan ng pagbabago. So, one of the things na kailangan nyo baguhin sa attitude natin, idadagdag nyo, yung tinatawag natin good learning attitude. Yung walang katapusang accumulation ng knowledge. Pag-aaral. Why? Hindi natin linya itong negosyong to. Sino dito yung pinanganak na networker? Ha? Dalawa lang ang pinanganganak sa mundo. Wala pong pinanganganak na doktor, lawyer, walang pinanganganak na engineer, walang pinanganganak na janitor. Dalawa lang ang pinanganganak sa mundo. Either babae o lalaki.
pero walang pinanganak na kung ano ng mga profession. So, ibig sabihin, walang tao na nung pinanganak siya, linya na ang isang bagay. Nagiging linya mo isang bagay pag pinag-aaralan. Nung ako po yung 4th year high school, ako po kasi isang registered electrical engineer. Nung high school ako, 4th year high school, engineer na ba ako o hindi pa? Kailan ako naging engineer? After taking 5 years, BS, took the board exam and I passed, anong tawag sa akin? Naging engineer ako. So, ibig sabihin, kaya ako siya naging linya kasi pinag-aralan ko siya. Ito, gusto niyo maging linya. Totoo yung sasabihin na, hindi ko kasi linya networking. Aba, dapat lang hindi mo linya. Wala namang pinalinganak na ang linya, ito na eh. Nagiging linya ang isang bagay pag pinag-aaralan na siya. Yung iba, sasabihin, ayoko dyan, hindi ko linya. Subukan mo kaya yung hindi mo linya. Alam mo kung bakit? Kung dyan sa linya mo, hindi ka umaasenso, subukan mo sa hindi mo linya, baka doon ka umasenso. Ha? Kaya, mag-aralan niyo mabuti para maging linya niyo siya. Kasi pag pinag-aralan niyo siya, lahat napapag-aralan eh. Alam niyo ba, pati pagsasalita sa harap, napapag-aralan yan. Pati pagbibenta, napapag-aralan. Pati pagre-recruit, napapag-aralan. Pati presentation, napapag-aralan. Pati yung dumaldal, napapag-aralan yan. Magugulat ka nga pag ikaw madaldal na. Ang magugulat ka sa bibig mo, tinitignan mo yung bibig mo, nagsasalita mag-isa. Ilan na yung kilala ko sa networking na ganyan. Ang tahimik-tahimik nung nag-join. After 6 months, lintik ang daldal yun. Hindi na umihinto eh. Yung mga downline niya, pagod na sa meeting after meeting siya, daldal pa rin ang daldal. Oh. Pero nung una, pag pinagsasalita mo, mag-meeting after meeting, ayoko. Magsalita kayo. Nung natuto, lintik, ayaw ng tigilan, ayaw ng ibitawan ng mic. Kawan niyo ba, ibig sabihin? Pag-aralan niyo mabuti. Lahat napapag-aralan. Ako din dati, hindi ko kaya magsalita ng ganito. 3 lang kausap ko sa harap, nahihina ako sa nervyos. Pag umapat, napupupo na ako. Kaya pag may pangapat, pinaalis ko alis. Pero lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga natuturuang magmahal, utak pa kaya. Ha? Tama ba? Ha? Yan ang mga linya ng showbiz, ha? O. Bakit? Pag may good learning attitude ka, tumataas ang knowledge mo o kaalaman. Pag maalam ka sa isang bagay, nagiging confident ka. Pag sabing confident, lumalakas ang loob. Tama ba? Pag meron ka bang knowledge, nagiging confident ka? Yes. Yung iba, hindi kaya mag-share ng business, konti lang alam mo eh. Nahiya ka mag-recruit, hindi mo masyadong alam yung business mo eh. Nahiya ka magbenta, hindi mo alam yung C24/7 eh. Nahiya kang bentahan yung kapitbahay mong maitim, hindi mo alam yung perfect white eh. May nagtanong, ilang tablespoon po ang perfect white? Eh, hindi mo alam. 2 tablespoon. Ha? Kaya, knowledge, okay, will bring you confidence, will give you confidence. And confidence will give you competence. Ibig sabihin, gumagaling ka pag ikaw ay nagiging confident sa ginagawa mo. Clear ba yun? Gusto nyo gumaling? Mag-aral kayo. Magkaka-knowledge kayo, magiging confident kayo, and soon, yung confidence level nyo, ayan na, maganda na. Second, you have to have a commitment in this business. Wala pong shortcut sa business na to. Tandaan niyo yung sasabihin ko, trabaho talaga to. You will have to work. You will have to work your tail off. Talaga mapapagod ka. Well, ganoon naman talaga eh. Wala namang libre sa mundo. Kailangan tinatrabaho natin lahat. Tama ho ba? Nakakatakot ngayon libre. Alam mo, pag libre, may kapalit kasi. Tingnan nyo, pag nilibre ka, may kapalit, wala. Pag nilibre ka, may kapalit, wala. Pero, utang na loob, ang tawag doon. At sa lahat ng utang, ang pinakamahirap bayaran, utang na loob, walang katapusan eh. Tama ba? Pag siningil ka ng utang na loob, walang katapusan. So, dito you have to commit, ladies and gentlemen. Stick it out. Ang tawag sa commitment, ibig sabihin, kahit nahihirapan ka tuloy, yun ang commitment. Kahit umuulan, di ba pag may commitment ka, pupuntahan mo pa rin. Pag sinabing commitment, ito yung kahit na napapagod ka, napupuyat ka, tutuloy ka pa rin. Kasi commitment mo na maging successful. Para bang pag-aasawa. Sa pag-aasawa, meron yung commitment na sinasabing, di ba? For richer or for poorer. In health and in sickness, till death do us part. Tama ba? Ganon din dito. Sabihin mo sa AIM Global, in richer and for poorer. Ha? O niya?
In sickness and in health, till death do us part. Yan dapat ang commitment ninyo. Yung hindi kayo hihinto dahil nahihirapan lang kayo. Dito kasi, maglalabas ka talaga ng effort. Tsaka magbibigay ka talaga ng time. Kaya ako, believe me, alam ko na kagad yung mga downlines ko before, nung very active ako sa networking. Alam ko na yung downline ko kung sino yung magsasucceed at saka hindi. Based on their level of commitment. Kunwari, pag may pa-training, pag may downline ako, hindi dumadating, isa lang ibig sabihin nun, wala siyang commitment. Okay? Kunwari, papatawag mo kasi magbi-meeting kayo, hindi darating, walang commitment. Yun eh. Ito, di ba, sa good learning attitude, dyan mo malalaman eh. Pag may downline kang hindi nakikinig sa'yo, maniwala ka sa akin. Mahihirapan umangat. Attitude ang problema ng mga taong ganun. Sa isang tao, pag ang problema mo attitude, ang hirap i-correct. Yung tinatawag na may attitude problem. Ang pinakamasarap turuan sa negosyo, ito yung nakikinig. Ang pinakamasarap tulungan sa negosyo, ito yung may commitment. Pag sabing may commitment, ganito ako mag-develop ng downline. Bibigyan kita ng oras. Iwa-one-on-one ko prospects mo. Magdala ka lang sa akin ng tao. Two-way commitment yan. Magbibigay ako ng oras sa'yo. Ano manggagaling sa'yo? Tao. Ang hirap naman na magbibigay ako ng oras sa'yo para mag-one-on-one sa grupo mo. Pero ikaw, wala ka namang nire-recruit. Ang tawag doon, wala kang commitment. So makikita mo, ang level of commitment ng tao based on their activity. Pag wala silang activity, napakababaw ng commitment. Pero pag ang isang distributor, ang daming ginagawa, recruit dito, OPP dyan, invite dito, home party doon, table presentation dyan, isa lang ibig sabihin nun, malalim ang commitment niya. Kaya pag ikaw, ito, madaling makita future mo rito eh. Pag ikaw, alam mo sa sarili mo na, nagtatrabaho ka talaga, nag-OPP ka, nag-one-on-one ka, nagdadala ka ng prospect sa center, nag-table presentation ka, nag-party ka, may ginagawa mo yung activity, maniwala ka, kaya mo nang i-predict ang magiging future mo. Pag ikaw yung distributor na masipag at maraming ginagawa, kahit wala pang nangyayari sa'yo sa present, maipipredict mo, magiging successful ka talaga sa iyo. Pero pag ang tao, sabihin ko, wala kang ginagawa, konti activity mo, marami kang araw na walang prospecting, marami kang araw na hindi nag-i-aim global, mapipredict ko rin ang future mo. Walang mangyayari sa'yo. Tawa niyo ibig ko sabihin? So, nakanin niyo yung success niyo? Nasa aim global o nasa inyo? Nasa inyo. Nasa inyo yan. Kahit gano'ng kaganda itong opportunity na to, kung wala kang ginagawa, walang mangyayari. Ang labanan dito, paramihan ng ginagawa. Paramihan ng one-on-one, ng OPP, ng prospecting. Paramihan ng kinakausap. Palakasan ng loob. Yung kahit sa ka mapunta, di ba may ngumiti sa'yo, patay siya. Yung mga ganon. Ako niya, nakapila ka sa bangko, ngumiti, tapos siya. Mga ganon. Di ba? Paramihan ng exchange of calling cards. Ako, ganon ang training ko dati sa grupo ko. Malalaman mo kung ano mangyayari sa'yo based on your activity. And ang activity mo, based on your commitment. Kung alam mo ang mga bagay na naghihintay sa'yo, kaibigan, ang sarap magtrabaho. Para sa akin, kung kayo nagkukumit sa mga work ninyo, na hindi nyo naman sarili ang pinayayaman at ibang tao naman ang pinayayaman nyo, mas lalo dapat kayo magsipag para sa sarili nyong negosyo. Ha? Okay? Number 3, believe. Very important to believe in many things. Number 1, believe in the company. Do you believe in AIM Global? Yes! Ladies and gentlemen, do not be confused. Huwag po kayo malilito.